ang katig daw atong bangkaon sa bato gagmay. O unya ang dagko sa balod. Sige, dito maglangan nakakaroon ng spokesperson sa Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao na si Captain Noemi Cayabyab. Ma'am Noemi, maayong adlaw. Welcome sa GMA Super Radio, si Super Ricky ni o Super Francis. Yes, Sir Francis and Sir Ricky, good morning at lahat po nakikinig sa inyong programa. Opo. Ma'am, kumusta na ang pinakalites nga update bahin aning nahitabo pang paday pang ginapangita karon sa to ang Philippine Coast Guard kaning nabilin pa nga mga missing sa kay aning motor bangka po? Yes, kahapon po we were able to rescue one crew nitong motor bangka Amihara at ngayong araw po ay nagpapatuloy po ang search and rescue operations po ng Philippine Coast Guard. Ma'am Noemi, as to unsay tuyo nila ma'am sa ilahang pagbiyahe, na mag-report nga nag-fishing daw ni sila, dili daw nag-island hopping. I'm sorry po, naputol po tayo, sir. Ang tumong purpose sa pagbiyahe sa katong bangka ma'am sa kaining maong mga namising pati crew, nag-island hopping ba ni sila ma'am or nag-fishing? Well, initially, sa information po natanggap natin, recreational fishing po ang purpose. But we are still validating that information. Ongoing na rin po yung isinasagawa po nating investigation kasabay po ng search and rescue operations. Oo. Pero ma'am, positibo ba kayo na buhi pa ning mga kaning mga nabilin nga missing po? O kay na murag na may mga nahitabo ang communication ani? We are very hopeful po, Sir Francis and Sir Ricky, na makikita po natin. We expanded our search area at marami na rin po tayong ahensya na kasama rin po dito. So we will be covering yung Davao Gulf, Davao Oriental, pababa po ng Davao Occidental. So the Philippine Coast Guard is in high hopes na within the day is madagdagan pa rin po itong mga rescued individuals po natin. Ma'am Noemi, gaano ba kahirap ma'am yung ginapahigayon nato nga search and rescue operation sa pagkakaroon? And can you give us an overview regarding sa vicinity sa gidakon sa dagat nga inyong ginapangitaan sa mga biktima? Well, based po sa inquiry natin sa ating mga rescue team kahapon, medyo malakas po yung current, particularly sa may baba, sa may Sarangani, kasi halos Pacific Ocean na po yan, so open sea na po yan, and because of the amihan. So ito po yung mga factors na kino-consider po yung mga possible drifting zone. So initially, nasa Davao Gulf, yung based dun sa initial statement po ng ating na-rescue kahapon, ang last location nila is Davao Gulf. So we consider the strong current hanggang sa nakita po natin siya sa area po ng Sarangani kahapon. So nakita po natin na halos pababa. So we will be covering that area. Pina-expand na rin po natin. Kasama na rin po yung pag-i-issue ng notice to mariners sa lahat ng vessels transiting on that area na to be on the lookout po para matulungan din po tayo sa paglulukit at ma-maximize po lahat na meron tayong resources at hand po. Oo. Ma'am, kani ilang gisakyan nga bangka kung usa ba ni ideal ba ni siya nga mo lawig og mga medyo lagyo na nga mga kadagatan sama aning area dito sa may Gubjen or somewhere sa may paduna dito sa may Sarangani? Well, pagdating, if I interpret it right, tama po, sir. So you are asking, sir, kung yung sa certificate po ba? Tama po ba? Oo. Then, ideal ba ni nga klase ng mga bangka nga mulawig og mga medyo lalom-lalom na nga tubig? I'm sorry, sir, can we speak in Tagalog, sir? Pasensya na po. Sige. Yung Yes, yung klase na bangka na sinasakyan ng mga missing, ma'am, ideal po ba ito na magpalaot sa mga area doon sa may Sarangani and between Gubjen, Gobernador Rosso po? Ito pong Sarangani is, yun po yung drifting zone niya. So, hindi siya talaga yung intensyon na pupuntahan na pantalan netong motorboat na ito. And based po sa record sa report po natin, initial report, initially itong motor bangka Amihara ay magagaling sa Santa Ana and ang intended port po niya ay Governor Generoso sa Davao Oriental. So yun po yung intended port po niya. Nakita lang po natin, na-rescue po natin kahapon sa may Sarangani na po banda. So ibig sabihin po, nakita po natin yung possible drifting zone na medyo malakas po ang current. Kaya from the initial reported location na Davao Gulf na lumubog initially as per statement po ng ating na-rescue kahapon at lumangoy po siya mag-isa. Kasi ang statement po niya is humiwalay siya sa grupo.
So, lumangoy siya mag-isa papunta sa shoreline hanggang sa Madrid because of that strong current sa may bandang Sarangani. So, in short, ma'am, ang nangyari is nag-capsize ang bangkang sinakyan. Yes, tama po kayo. Initially, as per statement, yung motorboat naka-encounter ng malakas na alon at strong current that caused it to capsize. So the individuals on board, humawak sila sa isang floating debris. They group themselves together at hoping na magkaroon po ng signal to seek for help. Pero ito pong na-rescue po natin kahapon, he decided na lumangoy po mag-isa papunta sa shoreline. So nahiwalay po siya sa grupo hanggang sa napagod. So for the whole night, as per his statement, ay nag-floating lang po talaga siya hanggang sa nakita na po natin siya the following day. So wala po tayong nakitang any floating debris on the side of the rescued individual kahapon. Oo. Ilang araw na ba, ma'am, na missing itong mga sakay ng bangka po? It was reported to us, Sir Francis and Sir Ricky, ng January 19 ng hapon. So right after that, nagtasa na po tayo kaagad ng search and rescue operations po natin. Ma'am Noemi, ma'am, the air assets that we are currently using sa rescue operation, ilan ho lahat ito at enough ba ito to sustain our operation? Well, as we speak po, we have 15 floating assets and air assets. So kasama rin po yung kaya nag-issue po tayo ng notice to mariners kahapon para yung mga passing na mga barko at mga watercrafts on that area ay matulungan po tayo na to be on the lookout para kung may makita po silang mga unusual object sa sea surface ay maging cautious po at makapag-render po ng assistance as needed po. Since ito ma'am yung motorbangka na sinakyan nila, hindi ito passenger motorbangka ride. So if na-confirm natin na hindi ito passenger bangka, may mga life vest kaya silang ginamit or dala? It is a recreational boat, Sir Francis and Sir Ricky. So we are still determining kung ito po ba ay equipped. So part na po yan ng investigation po natin. Ayun. Ma'am Noemi, maraming salamat po sa oras mo sa GMA Super Radio Davao po. Maraming salamat ma'am. Good morning. Yes, good morning po and thank you very much. Super Radio One-on-One Interview.